Ang kulit mo, o nood ka muna. So may sensory issue siya, like ito, hanap siya ng hanap, masayang-masaya siya kapag ka nag-aakyat-akyat siya. May issue rin siya with regard sa behavior, especially kasi lumalaki na siya. Isa pa yun. Oo, 8 years old na kasi siya eh. So, Sa physical niya rin. iwanag ko sa inyo kung bakit ganon. The more na mas tumalaki yung kid, the more na mas nagkakaroon sila ng social adaptation. Ibig sabihin ho, social adaptation, ina-adapt nila kung ano yung environment na pinipresent sa kanila. Ngayon, ang problema is that dalawa lang yun, either positive or negative, ang maa-adapt niya. Especially 8 years old na siya, nagde-develop na ho yun. Kasi naturally, egocentric sila, makasarili sila eh. Kung ano yung gusto nila, usually, yun talaga yung gusto nila mangyari. Ngayon, it's our prerogative, it's our responsibility na i-lead siya kung ano yung mas tama. Okay? So ngayon, paminsan kasi nagiging go with the flow, kung saan siya mas hindi maiinis. Ganun yung nangyayari. Yes, oo. Kaya ang nagiging tendency, nagde-develop din yung dilemma. Yung before, self-injurious behavior lang, medyo nagka-transition, may hitting na. Ngayon, ang magiging problema natin dyan in the future, paano kung iisipin nyo, isa siguro sa mga hindrances nyo kung bakit challenging sa school or hindi kayo makapag-school, kasi nga may hitting siya. So yun yung mga dilemma natin. So we need to address those things. Madugo siya in a sense na marami ho kasi siyang kailangang i-learn at i-unlearn. Meaning, i-unlearn kasi nasanay kasi siya eh. Ito yung comfort na situation niya. Oo, yung situation na whenever he wants to play, Binibigay ko kasi. yes. Kaya ko siya sinasabi sa inyo ngayon kasi kailangan ho mag-follow through tayo sa bahay para magkaroon ng generalization. Ibig sabihin, makikarry over din natin sa bahay, tapos maiintindihan niya rin. Malalim na kasi yung kinasanayan niya. 8 taon niyang pinagpraktisan eh. Oo, so 8 taon niyang inalam to kung paano yung diskartihan niya sa inyo at saka siguro sa bahay. Yes, pati yung life niyo rin nai-impede kasi hindi na kayo nakakapag-mall. Paano kayo makakapag-me time kayo? Sa mga family. Yes, oo. So mas gugustuhin niya na lang na kayo na lang, baka mamaya ano pa sabihin nila. Makapanakit, manggulo doon sa event, mga gano'n. Again, ang goal natin is matulungan siya. Pero hindi natin magagawa yun hanggat ang nagiging mindset natin is hindi ka lang maging magulo. Kasi ang ginagawa natin, pinapatsihan natin yung butas eh. Kasi ngayon, ang pinapatsihan natin is yung behavior niya. Ang kulit mo, nood ka muna. Hindi natin namamalayan, yun na yung ginagamit niya na option. Kakagalit niya, yung patsi natin, yung hinahanap na niya. Kasi alam niya, pagka once na kinulit ka niya, papatsihan mo na, bibigay mo na yung gusto niya. Kahit na may sensory issue siya, ibig sabihin, kailangan niya maramdaman to, may behavioral issue siya, magkasalungat kasi management nun eh. Tama po. But here's the thing po, mami ha. One thing is for sure, parehas yung gustong matulungan siya. Okay? Huwag nating kalimutan yon. Kasi kahit na magkaiba kayo ng pananaw, isa lang ang goal nyo, matulungan siya. Baka sa pananaw ni daddy, yun yung makakatulong. Sa pananaw no, ito yung makakatulong. So, ako, for me, ayokong magbigay ng bias kung sinong mas tama, sinong mas mali. Kasi at the end of the day, parehas naman kayo ng pangarap eh, na matulungan siya. Ngayon, ang goal natin is maintindihan nyo kung nasa pahina na tayo sa sitwasyon niya. Kasi baka mamaya, kakaintindi mo sa kanya na mamanipulate ka na. We can also do a lot of options, pero sa ngayon, itatry natin i-explore yun kung ano mas beneficial sa kanya, ano mas effective. Okay? I-observe nyo po kami, tapos mamaya dito muna kayo.